Napaigtad si Janine mula sa pagkakahiga. "Anong ginawa mo sa akin?" tanong niya kay Charlie. "Wala." Malumanay na sagot nito. "Walang nangyari sa atin?" "Wala." Pinakiramdaman niya ang sarili. Mukha namang wala talaga nangyari. Kung ano ang suot niya nang nagdaang gabi, ay iyon pa rin ang suot niya hanggang ngayon. Walang nabago sa ayos ng pagkakasuot niya. "Bakit tayo napunta rito?" "Nag-pass out ka habang nasa taxi tayo," kwento ni Charlie. "Okay lang sana na matulog ka, pero hindi mo pa nasasabi ang direksyon ng bahay nyo. Ginigising kita, pero ayaw mo namang magising. Tiningnan ko ang wallet mo pero puro pera ang laman at saka ATM at credit cards. Walang ID na may address ka o kahit telepono man lang." Nasa isang wallet niya sa bag na naiwan niya sa kotse ni Pauline ang mga IDs niya. "Nahiya naman akong iuwi kita sa amin," pagpapatuloy nito. "Kaya dinala na lang kita rito. Dito rin ako natulog pero dito ako sa lapag." "Nagsasabi ka ba ng totoo?" Tumango ito. "Bakit basa ang buhok mo?" tanong niya rito. "Kaliligo ko lang. Baka gusto mo rin maligo." Bigla siya nakaramdam ng panlalagkit ng katawan. She really needed a bath badly. Pero gusto niyang makauwi. She didn't relish being alone with a stranger inside an unfamiliar room. "No, thank you. Pero gusto ko na umuwi," sabi niya habang tumatayo. Napatingin siya sa malaking salamin ng kalapit na dresser. She really looked disheveled and smelly. Parang dapat na talaga siya maligo. Pero wala naman siyang dalang pamalit sa suot niya. Parang nabasa ni Charlie ang iniisip niya. Kahit di ka magpalit ng damit, magiging presko pa rin ang pakiramdam mo. Nag-isip pa rin siya. Talagang naaasiwa siya. "Nasaan ang tuwalya?" tanong niya rito. "Meron sa banyo." Humakbang siya patungo roon. "Diyan ka lang, ha?" sabi niya rito bago siya pumasok sa banyo. Mailak ang banyo. Ang balak niya ay bilisan ang paliligo. Pero nang masayaran ng malamig na tubig ang katawan niya, ay parang ayaw na niyang umalis sa tapat ng shower. Nawaglit sa isip niya na may kasama siyang lalaki sa loob ng kwarto. Iyon ding hinubad niya ang isinuot niya. Dinatnan niyang nakatayo sa tabi ng bintana at nakatanaw sa labas si Charlie. "Uuwi na tayo?" tanong nito nang malingunan siya. "May iniisip ka bang gagawin natin dito?" Tumawa ito. "Wala." Nahawa siya sa pagtawa nito. "Curious lang ako. Bakit wala kang ginawa sa akin kagabi? Bakit naman ako may gagawin sa'yo? Hindi ka ba nagagandahan sa akin? Napakaganda mo." Hindi niya alam kung bakit natuwa siya sa sinabi nito. "Bakit wala kang ginawa sa akin kung maganda ako?" "Hindi ko ugaling manamantala. Kinuha ko ang serbisyo mo. Hindi ka ba nag-e-expect na dapat ay may mangyari sa atin? Sinabi mo sa akin kagabi na pagsisilosin mo ang iyong ex-boyfriend. Oo nga pala. Kinuha ko ang serbisyo mo. Hindi ka ba nag-e-expect na dapat ay may mangyari sa atin? Sinabi mo sa akin kagabi na pagsisilosin mo ang iyong ex-boyfriend. Oo nga pala. Kung may ginawa ko sa'yo, ano ang gagawin mo sa akin? Kung makakasurvive ka sa mga kakalumot at suntok ko, magkikita tayo sa korte." Tumawa uli ito. Tama lang pala yung ginawa ko. Talagang tama. Hinagilap niya ang wallet niya. "Magkano?" "Ang alin?" "Yung abala ko sa'yo." "Wala yon." "Anong wala yon? Naisturbo na kita ng todo kagabi pa tayo magkasama. Wala naman nangyari sa atin. Bayaran mo na lang tong kwarto. Hindi sapat ang perang dala ko rito. Kung may nangyari sa atin, ikaw ang dapat magbayad dahil jackpot ka sa akin." Nakangiting sabi niya.
Alam ko. Humugot siya ng pera mula sa pitaka niya. Pamasahe na lang at pambayad sa kwarto ang itinira niya. Iniabot niya ang pera kay Charlie. Pagkulang pa yan, sumama ka sa bahay at dadagdagan ko. Huwag na lang. Bahagyan tumaas ang isang kilay niya. Hindi maliit na halaga ang ibinigay niya rito. Bakit ba? Wala naman akong ginawa. And I'm thankful for that. Ngumiti uli ito. Wala na siyang duda ngayon na napakagalanti nito sa ngiti. Kung naipagbibili ang ngiting ipinupukol nito sa kanya, milyonarya na siguro siya sa dami ng ngiting ibinibigay nito sa kanya. Hindi naman ako masyadong naabala. Nag-enjoy pa nga ako kasama ka. Kung naipagbibili ang ngiting ipinupukol nito sa kanya, milyonarya na siguro siya sa dami ng ngiting ibinibigay nito sa kanya. Hindi naman ako masyadong naabala. Nag-enjoy pa nga ako kasama ka. Hindi na niya binawi ang kamay niyang nag-aabot ng pera dito. Nag-enjoy ka bang pagmasan ako buong magdamag? Ngumiti lang uli ito. Wala kang pera ngayon dyan sa bulsa dahil hindi ka nagkaroon ng customer dahil sa pagsama sa akin, sabi niya. Sige na, kunin mo na to. Pag ibinalik ko sa pitaka ko to, hindi ko na ito kukunin, pananakot siya rito. Ibalik mo na yan sa pitaka mo para makalis na tayo. Seryoso ka? Tumango ito. Ba't ayaw mo ng pera? Tanong niya rito. Ngiti lang ulit ang isinagot ito. Hindi ba? Kaya ka nga nagpapakahirap tumambay doon sa lugar na yon. Kahit pa malaki ang tsansa na mahuli ka ng pulis, dahil dito? Tapos tumatanggi ka? Kikitain ko rin naman yan. Ibabalik ko na to sa wallet ko, babala niya. Ngumiti na naman ito. Ibalik mo na, tara na. Ibinignan niya ang pera sa pitaka niya. Bahala ka. Pagkatapos niya magbayad sa room attendant, ay lumabas na sila ng kwarto. Sumabay si Charlie sa pagsakay niya sa taxi na naghihintay. Inuna siyang ipahatid nito sa bahay nila. Mag-aalas 8 na ng umaga na makauwi siya. Hindi na ito bumaba ng taxi. He was again smiling at her as the taxi was speeding off from her. He shortly waved at her. She waved back. He really was good looking. Mabait pa. Dalawang katangian ay nahanap niya sa isang lalaki. But Charlie's job, especially now that she was sober, made her cringe. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya niya at ng mga kaibigan niyang kapag nagkaroon siya ng nobyong ang trabaho ay tulad ng kay Charlie? Baka lahat ng pangungutya ay abutin niya. Baka hindi na siya kausapin ng mga kaibigan niya. Baka itakwil siya ng pamilya niya. Sinundan ka namin ni IC kagabi, Janine. Sabi sa kanya ni Pauline habang magkausap sila sa telepono. Nasa bangko na siya. Mag-aalas 3 na ng hapon. After lunch na siya pumasok. Nasa opisina na rin ito si Pauline. Tinawagan niya ito para makahingi ng paumanhin. Malaki ang kasalanan niya rito at kay IC. Tinawagan niya ito para makahingi ng paumanhin. Malaki ang kasalanan niya rito at kay IC. Pero na-aksidente kami. May nabangga kami while crossing an intersection. Hindi naman grabe pero hindi agad kami nakakawala sa tao na bangga namin. Maarte eh. Tumawag pa ng pulis. Sorry to hear that. Hingi uli niyan paumanhin dito. Hayaan nyo. Hindi na ulit ako maglalasing pag masama ang loob ko. Sorry to hear that. Hingi uli niyan paumanhin dito. Hayaan nyo. Hindi na ulit ako maglalasing pag masama ang loob ko. We're worried sick sa'yo kagabi. Pagkagaling namin doon sa aksidente, ay hinanap ka namin. Bumalik lang kami roon sa bar na kinakitaan natin kay Vernon. Pumunta kami roon pero wala na kayo. Nagtanong kami sa mga waiters doon. Sabi nga nila, nagpunta nga kayo roon pero umalis na kayo. Tumawag kami sa bahay nyo pero hindi ka pa rin daw umuwi. Buti hindi nagulat si na mama. Ang alam nun, kasama nyo ako. Yung bago nyong katulong ang nakasagot sa akin. Hindi ako nagpakilala. Lalo kami nataranta ni IC
Nang malaman namin hindi ka pa umuwi, takot na kami. Baka mamaya, killer pala yung kasama mo at sinasakal ka na. Natawa siya ng marahan. Tapos sa mga 2, nakatanggap ako ng tawag mula sa papa mo. Hinahanap ka. Duktong nito. Anong sabi mo? Sabi ko kasama ka namin pero natutulog ka. Buti hindi nagpumilit na gisingin niyo ko para makausap ako. Hindi. And thank God for that. Saan niyo pa ako hinahanap? Would you believe? Isa-isa namin tinawagan ang mga motel sa Metro Manila at tinanong kung may guest silang kapangalan mo. Pero wala naman daw. Sabi ni IC. Baka nakaregister ka sa ibang pangalan. Nasa motel nga kami ni Charlie kagabi. Oh my God. Shock na sabi ni Pauline. Natahimik muna ito ng ilang saglit bago uli nakapagsalita. Why did you do that? Huwag kang mag-hysteria dahil wala naman nangyari. Wala nangyari? Wala. Totoo? Totoo. Bakit kayo pumasok sa motel kung wala naman pala kayong gagawin? Ganito ang nangyari. Nagbalik nga kami sa bar pero wala si Vernon doon. Uminom na lang kami dahil masama nga ang loob ko. Dire-diretso ang inom ko as if malulunod ng alak ang galit na nararamdaman ko. Nalasing uli ako. Ihahatid na sana ako ni Charlie. Charlie ang name ng guy na kasama mo? Putol ni Pauline sa pagsasalita niya. Oo. Ano nangyari nung ihahatid ka na sana niya? Nagpasot ako sa taxi. Ginigising daw niya ako. Ayaw naman akong magising. The unfortunate thing was, hindi ko pa nasasabi kung saan ako nakatira. Wala akong dalang kahit isang ID. Naiwan mo sa kotse ko yung bag mo at yung cellphone mo. Yun na nga. Kaya hindi alam ni Charlie kung saan niya ako ihahatid. Ayun, dinala na lang niya ako sa isang motel. Doon na rin siya natulog sa motel. Sa isang kwarto lang kayo natulog? Oo. Oh my. Nahiya raw siyang kumuha ng isang kwarto para sa amin. Dahil hindi naman daw siya magbabayad. Saka gusto raw niya akong mabantayan habang natutulog ako. Baka raw mamaya, nag-sleepwalk ako. Magkatabi kayo sa kama? Hindi sa lapag siya. Nagsasabi ba siya ng totoo? Mukha naman, mabait siya. Paano ka nakakasigurong wala siyang ginawa sa'yo habang tulog ka? Mararamdaman ko naman yon. Anong ginagawa niya nang magising ka? Nakaupo lang, parang binabantayan ako. Fully clothed? Fully clothed siya at fully clothed din ako. Walang nagbago sa suot ko. Alam ko kung may botones na na-unbutton o zipper na hindi na ibalik ng maayos ang pagkakasara. Maganda kung ganun. Swerte ka na mabait siya. Swerte talaga ako na siya nakasama ko kagabi. Mabait at gwapo. You're talking like you are already infatuated with him. I like him, but I hate his job. You like him? I mean, I like his personality. Sabi ko nga sa'yo, mabait at hindi mapagsamantala. Kung naiba-iba siya, baka na-rape na ako. Napagnakawan pa. Baka napatay pa ako. Baka hindi ka na swertihin the next time. Kaya huwag mo nang uulitin yon. Hindi na po. Masamang masama lang talaga ang loob ko kagabi. Hindi na mauulit yon. Hindi na ako maglalasing uli. Tandaan mo yan. Siguro naman, yung susunod kong boyfriend, hindi ko na mahuhuli sa aktong pinagsisinungalingan ako at may kasamang babae. Imagine, hindi siya sumama sa akin dahil makipagkita lang pala siya sa ibang babae. Bumaba tuloy ang tingin ko sa sarili ko. So officially, wala na kayo ni Vernon? What do you expect? Susuntukin ko lang ulit siya pag nakita ko ulit siya. Kahit pa lumuhod at magmakaawa siya sa'yo para magkabati lang kayo? Kahit pa mag-suicide siya sa harap ko, hindi ko na siya mapapatawad. Tumawa si Pauline. Matindi talaga ang galit mo. Sa bagay, parang hindi naman kita kilala. Masama ka nga palang magalit. Pag nagalit ka, it will take a century bago mo mapatawad yung taong nagpagalit sa'yo. Depende sa kasalanan.
Pag mabigat, it will really take 100 years bago ako makalimot. Pag maliit lang naman ang kasalanan mo sa akin, it will only take a bottle of perfume. May bisita ka kanina rito, Ate Janine. Salubong sa kanya ng kapatid niyang si Kathleen. Pag uwi niya, kinagabihan galing sa opisina. Mas bata ito sa kanya ng 3 taon. 21 lang ito. Nag-aaral pa ito at pagdodoktor ang kinukuha nitong kurso. Sino? Tanong niya habang umaakyat sa hagdanan. Patungo siya sa kwarto niya. Si Charlie. At dito na po nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang mga susunod na mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.